Ayun, what's up mga padi? So, ayun, welcome back ulit dito sa Paddy Works. So ngayon ito, i-update lang namin kayo sa status itong Lancer na ito. Kung maalala nyo, ito yung Lancer na linag ni Padi, yung nagsasabayang bukas na injector, no? So, late lang namin kayo nabigyan ng update dahil meron pa kaming ibang mga ginawa dito. Inuna muna namin yung mabibigat na trabaho, no? So, unang ginawa pa kasi dito, ito yung kung napansin niyo yung post namin ng mga nakaraan, sa kanya rin yung binuksan namin yung transmission dahil may oil leak doon sa kanyang transmission doon sa output drive, no, sa kanya rin yun. Tapos yung nagpalit ng talangka dahil punit yung tornilyuhan ng cross member, nagpalit ng mga pangilalim, so ito din yun ngayon. So ngayon balik tayo doon sa vlog natin na yung ginawa ni Padi. So ayan, makikita ninyo dito ngayon sa likod. Ito ngayon, nakita nyo, naka pull out na yung wiring niya. Actually, na pull out na namin agad yung wiring nito eh. Inuna lang namin kasi yung transmission niya. So ngayon, buo na yun sa transmission natin. Balik na tayo dito sa wiring. So ngayon, yung sa sinabi ni Padi nung last time na naging problema nito is yung nagsasabay ang firing ng 2 and 3 na injector, no? So nagkandak na tayo ng diagnosing, nag-check na tayo ng ECU, nag-check na tayo ng injector, nag-check tayo ng fuel pump. So lahat naman pasado, no? Distributor niya okay din, pero andun pa rin yung palya. And yun nga, nag-resort tayo doon sa wiring ng kanyang sasakyan niya. Pinakita ni Padi na ginamit namin yung probe. Nakita natin na nagsasabay yung bukas ng injector ng 2 and 3. So ito ngayon yung nakita natin problema, mga Padi. So ito ngayon yung problema. Ayan, makikita ninyo mga Padi. Yan, yung yellow at yung blue na wire, yan yung input signal ng 2 and 3 na injector, no? So dapat magkahiwalay sila. Yan. So ginawa is sinort nung dating gumawa, kung sino man gumawa nito, sinort niya yung pinagkabit niya yung injector 2 and 3. So most probably hindi natin sure kung ano yung nangyari, bakit ginawa ito, pero usually baka ang ginawa nung dati is baka ang dating problema nito is walang signal yung either 2 or 3 na injector galing sa ECU. Kaya ang ginawa nung dating electrician para gumana yung injector, tinap niya ngayon dito para sabay gumana yung injector na dalawa. Problema, sabay silang bumubukas. And worst case noon, nung sa dating problema, pwedeng may sira yung kanyang IC driver ng ECU. IC driver para sa injector. Kaya siguro ginawa nila to. Bago dalhin dito ng owner yung tong sasakyan niya, nagpalit na sila ng ECU. Pero hindi pa rin nawala yung problema. Hindi talaga mawawala yung problema kasi nga ito, upon checking, nakatap pa rin ngayon yung wire, no? So dati siguro yung kanyang lumang ECU, sira yung driver ng IC para sa injector, kaya ginamper muna yung wire, no? Pinagdikit yung 2 and 3 para gumana. So ngayon, na-confirm natin sa nakita natin na ito, yung ginamper nga na yan. Ko-correct natin ngayon tong wiring nito. Alright? So ngayon, ayusin muna natin to, yung wiring niya, and then tingnan natin yung magiging andar niya mamaya. Okay? So yun mga Padi, so ginawa lang natin, tatanggalin lang natin yung ginamp na wiring, pinagdikit na wire. Ibabalik natin sa original lang din. Yan. So yung mga ganung problema kasi, syempre hindi naman natin alam yung history. So yun, nag step by step tayo ng pag-diagnose. Nag-umpisa tayo dun sa mga minor, injector, spark plug, high tension wire. So yun, kaso nga hindi siya minor. So actually ginawa na rin to ng ibang mekaniko, kaso nga hindi nila makuha yung problema. Ayun, mahirap din naman kasi makita talaga yung problema dahil nga nakatago yung wiring. Nandito yun sa loob Diyan, sa loob ng rail na yan. So diyan yung nakatago, kaya talaga hindi mo talaga makikita. Ayan, nakatago yan dito. So diyan sila nag-tap. Yan. So yan, pagkatapos ng natin maibalik sa standard, yan, so paanda rin natin yung sakyan at tingnan natin yung magiging minor niya. Alright. Yun, alright mga Padi. So ayan, nakabit na natin yung harness, nabuo na natin. So paanda rin natin mga Padi. Alright, start.
working na yung cold start niya. Kung pumunta kayo sa dito, hindi gumagana yung cold start kasi papalya agad siya, pag andar pa lang palyado na agad. So ngayon working na agad yung kanyang cold start. Ayan. So ngayon ito, testingin natin gamit yung ating probe. Tingnan natin yung pitik na injector. Ayan. So injector number 2. Tingnan nyo yung green na ilaw ha. Ayan. So yun ang tamang blink ng injector. Ayan. Hindi siya yung sobrang bilis. Ayan. Yan yung sa injector number 3. Ayan. Injector number 3 pala yun. Ayan. So injector number 2. Ayan, injector number 2. Ayan, diba? Ganyan lang dapat ang blinking. So yung kada blink ng kulay green, yun yung firing ng injector. Ibig sabihin bumubukas siya. Alright, so test natin sa 1. Yan, sa injector number 1. Okay, so alright. So yun, mga padi. So ito, goods na to. Tapos na tayo lahat dito and pwede na itong i-release kay bossing. So yun na, na-address natin yung lahat ng kanyang issue, especially yung sa palyado. Okay, okay. Alright, so yun lang mga padi. Ayan na mga boys. And tapos na natin itong isang Lancer itlog. Pwede na itong umuwi ng Batangas. Alright, peace out.